Libo-libong pamilya naman ang nasa evacuation center na sa probinsya po ng Quezon para makaiwas pa rin sa peligro ng Bagyong Ruby. At makibalita tayo kay Ian Cruz. Ian? Igan Pia, sa mga sandaling ito ay talaga namang napakalakas ng hangin na ating nararamdaman dito sa bahagi ng Gumaca, Quezon, na bahagi ng Southern Quezon. Sa mga sandaling ito ay nararamdaman ko na rin ngayon, Pia, no, at ng mga kababayan natin dito yung manakanak ang pag-ulan. At makikita natin dito sa aking likuran, yung bahagi ng dagat na mula sa Philippine Sea, talaga namang malalaki na yung alon kumpara sa mga nakita nating mga alon sa kahapon at kagabi, Pia at Igan, at hanggang kanina madaling araw ay ilang beses naming naramdaman yung pagkawala ng supply ng kuryente. At sinabi nga sa atin ng PDRMC ng Quezon na normal na nangyari lamang daw ito sapagkat pagka may mga tumatamang sanga at malakas ang hangin ay talaga nagtitrip daw yung supply ng kuryente. Pero sa ngayon ay normal ang supply ng kuryente dito sa buong Quezon. At Igan, Pia, sa ngayon ay umaabot na sa 20,000 katao at ito yung mga 4,000 pamilya yung naroroon sa iba't ibang evacuation center dito sa lalawigan ng Quezon. Pinakamarami dyan sa mga evacuees na yan ay nakatira doon sa Bondok Peninsula, na nakaharap din sa Tayabas Bay, na isa rin sa mga maaring tahaki ng bagyong si Ruby, dahil yung Tayabas Bay na yan at yung mga area na nakaharap sa Romblon at sa Masbate na siyang dadaanan nga ng bagyong ito. Sa ngayon, Igan, wala pa tayong natatanggap na anumang casualty at particular yung mga nasugatan o napahamak, sapagkat kahapon pa nga, alas 12 ng tanghali ay nagpatupad na nung tinatawag na forced evacuation sa mga coastal area dito sa Quezon. Igan, Pia? Alright, Ian, nakikita natin sa video mo yung lakas talaga ng hangin. Pero linawin ko lang, wala pa naman kayong problema sa linya ng komunikasyon o di kaya sa kuryente. Kamusta naman yan? Pia, tama, napakalakas na nung hangin na aming nararamdaman dito. Katunayan, alas 7 talaga ngayong umaga namin naramdaman yung peak. Ito nga yung sinasabi nila, maaring yung hinihinala ng mga taga rito na maaring ito na talaga yung pinakadulo ng bugso. Pero sa ngayon, Pia, walang problema sa linya ng komunikasyon. Bagamat yung kuryente, ilang beses na nawala kagabi at kaninang madaling araw. Pero ilang minuto lamang na ibabalik muli yung supply ng kuryente dito sa lalawigan ng Quezon. At sinabi naman sa atin ng PDRMC sa pangunguna ni Dr. Henry Buzar na yung ating mga kababayan na nasa evacuation center ay kumpleto raw sila sa lahat ng mga pangangailangan doon. Yung pagkain at inumin ay tinitiyak nila na mayroon. Kaya naman wala daw dapat ipangamba ang ating mga kababayan, particular yung mga kamag-anak nila na nasa ibang mga lugar at ibang bansa, particular nga sa mga lumikas nating mga kababayan dito sa lalawigan ng Quezon. Pia? Nakikita natin, Igan, yung lakas malakas yung alon. At yung bubungan na yan, wala nang residente. Ian, for sure yan. Igan, Pia, dito sa Gumaca ay nagpatupad din sila ng evacuation. Actually, yung area na ito, yan yung tinatawag na barangay tabing dagat. Kaya naman, yung nakikita nyo yan ay nakaharap yan sa Philippine Sea. Kaya malakas talaga yung hangin at alon sa bahaging yan, lalo pa nga papalapit na dito sa bandang Southern Quezon at particular sa Masbate yung bagyo. Pero ang pagkakasabi sa atin nung kanilang alkalde, kahapon pa lamang talaga ay nagpatupad na nga sila ng evacuation. Kaya naman inaasahan natin na tumupad yung ating mga kababayan at doon sa mga pinuntahan din nating area ay talaga namang sumunod yung ating mga kababayan at umalis talaga sila doon sa kanilang mga bahay na malapit sa mga dalampasigan. Pia, Igan. Alright, importante yung susunod sa sinasabi ng mga opisyal. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.